Hoy! Andiyan pala kayo! Hello mga ka-constituents! Ako ang inyong Consi and welcome to my channel, Consi Cook! Hi again! Okay, ngayong araw na ito ang lulutuin natin ay isa sa mga signature dish ng Cavite, ng mga Caviteño. Kasi di ba alam niyo naman, ang Cavite ay napapaligiran ng dagat at maraming seafood. Ngayon dito yung mga sinuunang tao nagawa sila ng isang dish na kung tawagan ay mutya ng Cavite. And then, ako bilang Caviteño, puro dito pinanganak sa Cavite, sa Kawit, Cavite, nagawa rin ako ng sarili kong version ng mutya ng Cavite. Ayoko copy yung sa kanila, pero ito lang yung pinakasimple kung ano yung nasa kusina ng mga nanay natin. So, papaliwanag ko sa inyo yung mga ingredients natin. Okay ba? Okay. So, let's start. Dahil ang gagawin natin ng mutya ng Cavite, overload, dahil uso-uso overload ngayon, meron tayong mga pusit na itlugan. Nalinis na po yan. Dapat walang tinta, ha? Dapat walang tinta. Ito naman po ang ating tuna belly na strip. Then, ito po ang ating tahong. Dapat ganyan lang itsura ng tahong. Tanggal yung isang side, malinis na rin yan, na-blanch na rin. And then, yung clam natin, yung halaan, ganyan din. At ang mga alimasag, pag pipili ka ng alimasag, ganito lang kalalaki. Ilalaga nyo din siya, lilinisan nyo, ganyan lang. Huwag kayong kukuha na masyadong malalaki kasi pag hinati nyo, ma-overpower yung ibang mga ingredients. At syempre, meron tayong alimango. Yung iba hindi naglalagay ng alimango. Pero ako, naglalagay ako sa aking overload na alimango. Ito pinaka-star. Maglalagay tayo ng supo. Ganyang kalalaki. Diba? Malinis na rin po yan. Nakita nyo. Yung sa palad mo. Wala na po yan. Wala na po yung bituka. Nilinis na po yan. Ganyan po siya. Laki nga. Luto na yan eh. Kanina, lalo na nung hilaw pa. Pero lahat po yan, malinis na. Wala na po yung bituka. Malinis na po yan. Lahat po yan. Na-debone ko na po yan. Kasi ganyan po ako magluto niyan. Ayoko po na may bituka. Malansa po kasi. Ang gagamitin lang po natin, ito pa. Siyempre, ating all-purpose cream. At yung Angel Evaporada. Pakenin. Galaman baso. Okay? And then, Nestle cream, all-purpose cream. Okay? At butter. Hindi po tayo gagamit ng mantika. Ito lang po yung gagamitin natin. Ano? Okay na ba kayo? Ready na ba kayo? Let's start again. Okay, ang siling prasko or sa ibang lugar tawag ay Lara, siyempre tatanggalan natin ng buto. Ganyan lang, simple lang siya. Tanggalan nyo lang siya ng buto. Hindi pa ako gumagamit ng hindi ako gumagamit po ng kulay. Hindi po ako gumagamit ng mga pulang red bell pepper kasi ay mas maganda po ang green kasi green is everything. Ang green po ay green. Ang green ay color verde. Huh? Ang green po kasi maganda po siya sa tingnan pag nilagay mo sa Maganda siya ng pang... Yes, pag nilagay mo sa soup. Simple masyadong Christmassy. Ito, ganyan lang po kalalaki yung hiwa ng siling prasko natin. Nakita nyo? Ganyan lang. Masarap po ito, malutong. Malutong po yan pag kaya gusto ko ang green. Yung kasing red, natutunaw na yun pag nilagay sa soup. Siyempre, dalawa lang naman ang nilalagay ko dyan. Celery, na hindi naman overpowering sa lasa. So, ganyan lang. Paside naman siya. Ganyan na siya kadami. Yes, ganyan lang. Hindi pwedeng masyadong marami kasi ma-overpower niya na yung lasa ng Kasi ang celery, matapang talaga yan nanununtok yan Aray ko! Yan po, isa-side nyo lang siya. Sama po ang dahon, okay? Ang dahon ng celery, isama natin. Yung iba, sa States, di sinasama ang dahon Pag nagbebenta sila doon, hindi kasama ang dahon, katawan lang. Pinaka-stock lang ng celery, yun lang. Yun na, makabalot lang na gano'n. Pero dito, syempre, kasama yan. So, yun lang po ang ingredient natin aside doon sa mga Then, may papakita pa ako sa inyo isa pa. Ako po, pag nagluluto nito, ng alimasag, pag naglalagay po ako nito, nilalagyan ko po ng alimasag na ganito lang po yung size. Una, tanggalin niyo po ito.
Sundutin nyo lang yan. Pasiwain nyo lang dito. Taba, oh. Kita nyo? Only in Cavite. Ganyan lang po siya. Sa alimango, ganun din po. Tatanggalin. Ang alimango po pala, ito sasabihin ko sa inyo. Ito mga alimango na to kanina, binabad ko sa yelo para siya makatulog. And then, nung makatulog siya, na-overstep naman siya, lampas na. Buhay pala siya kanina. Yes, buhay siya. Ngayon, niligay ko siya sa isang cooler na maraming yelo, tubig, para makatulog siya. Kasi that's the only way, pwede mo siyang linisin kasi babrushin mo pa yan eh. Itong alimango kasi natira to sa mga putikan. So, kailangan linisin mo siya. Kita niyo yung taba, oh. Only in Cavite. Hiwa pa tayo ng isa. Ito kanina yung nilinis ko, grabe. Kailangan talagang malinis. Kasi pag soup, kailangan malinis ang ano mo, ang alimango. Kayo iba ayaw maglagay na alimango. O grabe, ang tigas ng taba niyo, oh. Mag-aaligin na siya. Kasi natatakot ako kumuha ng may mga aliging alimango. Kasi alam nyo naman, iwas high blood, mainit ngayon. Pak! So yan, ready na po yan. Dahil mainit ngayon, dapat hydrated kayo lagi. Kung wala kayong tubig at yelo. Ay, sarap! Yun ang gagawin natin. Nakita nyo naman ito, malinis na to. Wala na yung mga tahong. Ito malinis. Dapat pala, ito pa, one more thing na tip ko sa inyo. Ang pusit, dapat walang tinta. Okay? Dahil maitim yun eh. Mangingitim ang soup natin. Dapat walang tinta. Tandaan nyo yun ha, malinis yan, dapat walang tinta. Malinis ang kamay ko. Tapos, etong tuna belly strip, nakita nyo? Salmon, tuna. Tinanggalan ko po ng kaliskis yan para pagkain natin, smooth lang. Diretso. Yes. So, syempre, meron tayong sibuyas, bawang, at butter. Okay. First step, lagay natin ang butter. Ayan, tigas. Lagyan natin ng butter. Dapat mahila lang yung apoy nyo. Kasi matigas. Papatayin ko na. Akala ko malambot na siya. Akala ko kasi lambot ko na. Hindi pa pala. So, lagyan natin ng butter. Uy, puto. Uy, kasing tigas ng mukha mo. Why me? Why always me? Ano? Doon nga pala siya nag-request nito mutya ng Cavite, ha? Ito na, niluluto ko na. Kasi ang mutya ng Cavite, anak, kasi nga napapaligiran ng mutya. Ay, napapaligiran ng mutya. Maraming magaganda sa Cavite. Diba? Tapos isa pa, ang Cavite province sa papaligiran ng dagat. So, maraming seafood na nakukuha. Yan. Hintayin natin matunaw. Buksan natin apoy ulit. Kasi manipis lang tong ginamit ko. So, yan lang siya. Tunawin lang natin siya. So, yung malapit na matunaw, lagay natin ang konting sibuyas. So, tandaan nyo, dapat ang sibuyas ay transparent na. Ibig sabihin, luto na siya. Para mag-caramelize, para lumabas ang aroma ng sibuyas. So, kayong, ay, bading, nalaglagan sibuyas sa bahay. Ano? Lalagyan natin ng bawang ang bakla. I'm gay. Ay, ang luto. Sige, pahingin ng pot holder. Naamoy niyo ba ang aroma? Thank you, PA. Naamoy ang aroma ng bading? Ay, ang aroma ng niluluto. Ay, bading. Anis. Ayan. Hinigis ako na ang bakla. Ano? Hinigis ako na ang bawang at sibuyas. Kasama ng ating butter. So, ganyan lang. Hintay-hintay lang natin konti ang bango, di ba? Simple-simple lang yan. Sa kusina lang ng mga nanay natin yan. Bawang, sibuyas lang yan. At ano? At bading. Yes, at bading. Dahil luto na itong ating mga ingredients, yung ating mga seafoods, lalagay na natin ito. Celery at siling presko. Yes. Gisa-gisa lang ng konti. Kasya ba yan? Oo, kasya.
Ay, mulay! Ay, taran! Mamaya, nalagyan natin all-purpose cream ito. Oo. At, oo. Grabe. Mutya ng bakla. Mutya ng bading. Ay, mutya ng bading. Hindi ako nagpupukpok na sa kaldero. Masama daw yung sabi ng lola ko. Ginawa mo yun, ma. Kaya nga naalala ko bigla. PA. PA, I need your help. Mag-ano ka pa nitong alimasag? Siguro mga apat na piraso. Oo. Kasi lahat luto na. Nakita nyo ang pre-cook na to, nilinis ko kasi yan. Ang tahong tsaka yung clam, kailangan linisin yung pakuluan nyo kasi minsan yung iba niya may buhangin sa loob. Kailangan walang ganon. Pag suhigo po ng sabaw, yes. Hawak mo ang beef. Hawak mo ang beet sa sabaw. Ano? Madam, apat pa po. Mga apat po. Oo. Lagyan natin tuna, salmon belly, Salmon ngani. salmon ngani, then pusit. Walang tinta. Walang tinta dapat. Tandaan nyo, walang tinta. Pwede po ba yung malalaking pusit? Pwede rin malalaking pusit, kaso hindi ko gusto yung malalaking pusit. Pag nilagay mo sa soup yun, nagiging rubber rice yung So, dapat po ang tapat. texture nila. Makunat na. ganun. Makunat na siya. Dapat normal lang na Pasensya na kayo sa kusina ako Ito lang yung kusina namin. Ito yung aming dirty kitchen. Yes. Nestle, baka naman. Bikini. Yunipin. Ninipin. Ibay mo naman. Ano? Alam nyo naman, syempre, dapat, tayo? Hindi tayo dapat saucy, no? Ano lang. Dapat yung alam yung iba kasi, Diba? Ito, ang balat, diba? Pag mayaman. Mayamang. Mayabang. Mayamang. Mayaman ba din? Ay, naku, joke lang po yan. Hey to my American friends. Okay, by the way, this is one of the main dish our province in Cavite. So if ever you get a chance to come here in the Philippines, I'm gonna make you some mutya ng Cavite, and you're gonna love it. Seafood. Oh, love, love, love. Panguhuli natin yun. Ito muna ilalagay natin. So, lagyan na natin ng alimangos. Napakasimple lang, di ba? Pagkagisa nyo. At hindi po tayo gagamit ng patis dito, ha? Salt po ang gagamitin natin dito. Okay. Ito naman po ang alimasag. Yoo-hoo! So, again, mix ulit tayo para ma-incorporate niyo yung all-purpose cream sa kanila. See? Hindi ko po hinintay na maluto agad yung tuna kasi titigas po kasi yung salmon, titigas po kasi siya. Ano may tuna? Always may tuna. I always say tuna kasi. I don't know why. At syempre, kaya tinawag nating overload. Instead of hipon, soup po ang gagamitin natin. Nakita nyo to? Tadaan! 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 Nalagyan na natin. Yan lalagay. Siyempre, Panalo mo. talagang panalo. Ano Ang iba naman nila ihipon lang? hipon lang. Ako kasi ayoko ng hipon lang parang walang dating. Parang regular lang. Masarap pag supo. Paano ba yung dating Tapos niya? nililinis mo talaga siya ng malinis. Paano yung dating niya? It's the arrived, ganon. It's the arrived siya. Then halo ulit tayo. PA, paki-ready naman ng 2 cups ng distilled water. 2 cups. Mahina lang yung apoy niyan ha. Huwag niyong lalaksa kasi luto na yung mga ingredients natin dyan.
Yun na po. Okay, ang tip naman sa paglalagay ng gatas. Paglalagay ng gatas, dapat pinapakuluan nyo rin yan. Kasi yung ibang gatas, pag hindi yung pinakuluan, masisira yan yun. Diba? Okay, pupunta na ako sa cabinet, kukuha na ako ng Knorr. Baka naman. No. Ito po nga, dahan-dahan naman. Ito po ating 2 cups ng water. Thank you, PA. Beer. Nialang natin siya dyan. Well, nilalagay naman natin yung Knorr. Knorr cubes, ay pork, tsaka shrimp. Kasi hanggat maaari, pag gumagawa kayo ng soupy soup na soupy soup, pag gumagawa kayo ng soup, lalagay nyo lang, nalimutan ko ito, sasabihin ko, hype na ito. Gagawa kayo ng soup, huwag masyadong maala, tama na yung Knorr kasi yan yung timplado na. Pero soup. Parang appetizer yan o may... No, actually, hindi. Ang category talaga nito, para siyang soup ng parang first course, parang ganon. Pero dahil sa mga Caviteño nga tayo, sanay tayo ng seafood na pagkain, hindi naman natin ulam. Oh, okay. Yeah. Yeah, make sure na mag-incorporate lahat ng ingredients. Ingredient na ito, bakla ka talagang bading, kabayo ka. No? Yan, lagyan nyo lang siya dyan. Kita nyo alimango, taba Ito, Jay, ano pagkain ng mga Espanyol? No, hindi naman actually talagang merong isang restaurant dito na talagang nagpa-uso nito, na nakilala to sa Cavite. Ngayon, syempre, dahil mga Caviteño tayo, Try ng sarili. Magta-try tayo ng mga sarili natin version. yes. Ngayon, gumawa ako ng sarili kong version. Dahil malapit na siya maluto. Tadaan! Tingnan nyo naman. Tingnan nyo naman. Baka magdagdag pa tayo ng konting soup. Another? Yeah, like 1 more cup, please. How many One cups? daw. 1. 1 nga, di ba? Hot ulit. Ito ba si Juliet? Tanong mo. Kailangan natin siyang kumulo kasi para maluto yung puset at yung hong. At Talaba. Halaan. Wala po itong talaba ha, nagulat lang ako. So, tandaan nyo, nakita yung tahong natin, malinis. Thank you. Thank you, PA. You're the best. may shell kasama. Ay, yung shell kasama na. Tinanggal mo yung kalahati ng babing. Ay, tinanggal mo yung kalahati ng shell. Yan. So, pagkain nyo, tanggalin nyo. Ito, pwede ito kainin kasi pinakulaan ko na ito eh. Diba? Nilinis ko pa yan. Isa-isa. Hindi nakahirap mag-prepare ng food. Pero pag kinain mo, napakabilis naman. So, pag malapit na siyang kumulo, lagay nyo na yung mga shell natin. Kasi hindi pwedeng ma-overcook to dahil luto na to. Ano naman, ilalagay mo lang sa Oh, syempre, panghuli mo yan. Hindi mo pwedeng unahin yan. Buhay pa pa. Kasi pag kumulo na yan, mamaya, hahaluin mo pa rin siya para mag-incorporate siya lahat doon sa gamit natin. Ito naman yung halaan natin. Nakita nyo, malinis din yan. Walang buhangin. Nakita nyo yung sabaw ng tahong, ang linis. Ganyan dapat ha. Huwag kayong magagawa ng mutya ng Cavite na may mga buhangin. Kasi, ano yun, -10 yun. Oo. Saan nagkakain? Makakain sila ng buhangin, di ba? Hindi maganda. Kaya natin malo. Yan na. A few moments later. Okay, so after 10 minutes, dahil luto na lahat yung ating mga ingredients. Nakita nyo naman, ready na siya. Oh, tapya, katapya. Ano na? Tikiman na! Taran! At tapos na ang ating mutya ng Cavite. May overload version ng mutya ng Cavite. Sarap, no? Ang bango, grabe yung siling presko na maamoy mo talaga siya kapag green pa talaga siya, ang mga bango and celery and all. Look! Kita nyo? Yan lang ang version ko ng overload mutya ng Cavite.
Hoy mga kakonsi, ayan ha, palambing naman. Please hit the like button, share, and subscribe, and click on the notification bell para updated kayo sa ating mga bagong videos, sa mga ating mga luto ng bahay ng mga nanay. Lutong bahay ni nanay sa mga kusina ng mga nanay natin. At ating tandaan, ano dapat yung tandaan? Magluto lang kayo na magluto. Ano? Magluto lang kayo na magluto. Ay, tulungan nyo nanay nyo magluto. Ay, ito lang yung mga ating simple. Tandaan nyo, nakita nyo to? Simpleng recipe lang to. Walang pinagbago. Napakasimple lang kung ano na available sa ating kusina. Ang mutya ng Cavite overload. Don't forget, Konsi Cooks!